Dalawang babahay program sa San Juan City target simulan bago matapos ang 2024. Relokasyon ng mga informal sector aarangkada na bukas. Si Clazel Pardilla sa sentro ng Balita Live. Naomi, sisimula na bukas ang relokasyon ng ilang informal settlers sa Barangay Batis, San Juan City. Samantala, nasa 3,000 units naman sa ilalim ng pabahay program ang planong itayo ngayong taon ng San Juan City LGU. Maliit na nga, hinati pa sa 3 kwarto ang barong-barong na ito sa Barangay Batis, San Juan City, na 11 taon nang tinitirahan ng pamilya ni Maddie matapos masunugan. Wala kaming ilaw rito, nagkabit lang. Tapos ang tubig namin hanggang ngayon, nag-igib pa rin kami. Ang hirap ng buhay rito, nagtiis na lang kami. Pero matapos ang higit 1 dekadang paghihirap, bukas ililipat na ang kanyang pamilya sa isang relocation site sa Baras, Rizal. Maganda naman ron dahil una, magiging sa'yo yun. Pangalawa, maayos. Maayos na pamamahay yun. Maayos. Kesa rito, lamang dito kasi malapit ang hanap buhay. Pag biyahe ng anak ko, dahil minsan ang umpisa rito ng pasok niya, alas 8 ng umaga. Anong oras aalis sa Baras ang anak ko? Pagtitiyak ng San Juan LGU, bibigyan ng pinansyal na tulong at kabuhayan ang mga ililipat ng tirahan. At bago matapos ang taon, target umpisahan ang pagtatayo ng 2 pabahay program sa kahabaan ng F. Manalo sa San Juan. 25 palapag ang planong pabahay na may 3,000 units na gagawin sa pakikipagtulungan ng Department of Human Settlements and Urban Development at National Housing Authority. Pangarap ko po ng San Juan ang maging unang ISF-free city sa buong Pilipinas. At sa ginagawa ho nating hakbang na ito sa tulong ng national government, naniniwala po ako by 2028 ay kaya ho nating makamit yan. Para matapos mo yung 25 stories, take about mga 1 year and a half to 2 years. After 2 years, lahat po mati-turn over na yan. 3-in-1 project ito, kaya bukod sa pabahay, magtatayo rin ng parke at ferry station sa kahabaan ng 1.2 kilometer stretch sa may bahagi ng ilog ng San Juan at Pasig na pangungunahan naman ng DILG at MMDA. Dalawa po ang purpose niyan. Primarily, bigyan ng dissenting pabahay ang ating mga kababayan. At the same time, malinis po yung waterways para po maging maayos po itong mga daluyan ng tubig. At pangatlo po siguro ang purpose ay makaka-prevent po ito ng pagbabaha. Sumunod, of course, ay ang mga showcase pwede magpunta ang ating mga kababayan, maging tourist spots, scenic spots ito. At pangatlo ay tinatawag na intermodal transportation. Ito'y kakabit sa mga ferry, ito'y gagawin natin sa buong Pilipinas. Naomi, ayon sa DILG, bukod sa National Capital Region, target din ipatupad itong mga 3-in-1 project na may mga pabahay, may mga parke at sa buong bansa, hindi lamang sa NCR. Naomi? Maraming salamat, Clazel Pardilla.